Nakatayo si Marco sa labas ng matataas at itim na mga bakal na gate. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na nakatingala sa isang palasyo. Ang mansyon ng mga Villaroman. Ang hangin sa Forbes Park ay tila mas pino, mas malinis. Ngunit para kay Marco, may dala itong isang bigat na 20 taon na niyang pinapasan. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang nag-iisa niyang yaman, isang luma at kupas ng litrato. Isang larawan ng isang lalaking nakangiti, ang pawis ay mababakas sa kanyang noo ngunit ang mga mata ay puno ng saya. Nakasuot ito ng simpleng damit trabaho at nakatayo sa tabi ng isang malagong palumpong ng mga puting rosas. Ang kanyang ama, si Ricardo de la Cruz. 20 taon na ang nakalipas mula nang kunan ang larawang ito sa mismong hardin na nasa likod ng mga bakal na gate na ito. At 20 taon na rin mula nang ang kanyang ama ay mamatay sa isang aksidente. Matapos pagbintangang nagnakaw sa pamilyang matagal niyang pinagsilbihan. Hindi magnanakaw ang papa mo. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ina na tila isang basag na plaka sa loob ng 20 taon. At sa bawat pag-ulit, mas lalong tumitibay ang paniniwala ni Marco. "Sir, handa na po si Doña Victoria para sa interview ninyo," sabi ng guwardiya. Ang boses nito ay walang emosyon na pumutol sa kanyang pag-iisip. Mabilis niyang isinilid pabalik ang litrato sa kanyang bulsa, kasama ng galit at pangakong matagal na niyang itinatago. Tumango siya. Ito na ang simula. Ang loob ng mansyon ay mas nakakalula pa kaysa sa labas. Malamig, malawak, tahimik. Ang bawat yabag niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila umuulit, isang malakas na paalala na siya ay isang dayo sa mundong iyon. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga mamahaling painting. Ang mga mukha sa larawan ay tila nakatingin sa kanya nang huhusga. Dinala siya sa isang opisina na amoy lumang libro at mamahaling kahoy. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara, nakaupo ang isang babaeng may edad na. Ang kulay pilak na buhok ay pulidong nakapusod at ang kanyang mga mata ay kasing talim at kasing lamig ng kutsilyo. Si Doña Victoria Villaroman, ang reyna, Enge Palasyonggito. "Maupo ka," utos nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papeles na nasa harapan niya. Sumunod si Marco, ramdam ang bigat ng titig ng babae kahit hindi ito direktang nakatingin. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. "Marco de la Cruz," sabi ng matanda. Sa wakas ay binasa ang kanyang application form. "Taga Nasugbu, Batangas. Bakit mo gustong magtrabaho dito?" Ang kanyang boses ay manipis ngunit may bigat, kayang pumutol ng salamin. "Kailangan ko po ng trabaho, ma'am, para po matulungan ang pamilya ko," sagot ni Marco. Pinipilit na panatilihing kalmado at simple ang kanyang boses. Iyon ang plano, maging simple, maging halos invisible. Sa wakas, itinaas ni Doña Victoria ang kanyang tingin. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at naramdaman ni Marco na tila hinuhubaran ang kanyang buong pagkatao. Ang mga matang iyon ay tila nakikita ang lihim na itinatago niya. "Maraming mapapasukang trabaho sa Maynila. Bakit partikular dito sa hardin ko?" tanong nito. "May diin sa salitang dito. Mahusay po sa paghahalaman ang pamilya namin, ma'am. Iyon po ang kinalakihan ko. Sabi po sa probinsya, may green thumb daw po ako," sagot ni Marco. Nag-aalok ng isang maliit at magalang na ngiti. "At sa hardin ding iyan namatay ang tatay ko," gusto niyang isigaw. Ngunit isinara niya ang kanyang bibig at hinintay ang hatol. Tumango si Doña Victoria, tila kontento na sa sagot. "Ang hardinero ay hindi lang tagapag-alaga ng mga rosas at halaman, iho. Sila rin ay tagapag-ingat ng katahimikan ng pamamahay na ito. Ayoko ng tsismis. Ayoko ng gulo. At higit sa lahat, ayoko ng mga taong may itinatagong sikreto. Maliwanag?"
tumagos ang huling mga salita sa puso ni Marco. Opo, ma'am. Maliwanag po. Matapos ang ilan pang tanong, na tila isang pagsusulit, tinanggap siya. Ganoon lang kabilis. Tila hindi mahalaga kung sino siya o saan siya galing. Isa lang siyang bagong tauhan, isang mukhang madaling palitan. Perpekto. Habang inilalabas siya ng hepe ng mga guwardya para ituro ang kanyang magiging tulugan, dumaan sila sa isang malawak na bahagi ng hardin. At doon, sa ilalim ng isang gazebo na napapalibutan ng mga bulaklak, nakita niya ito sa unang pagkakataon. Isang babae. Nakaupo ito sa isang bench. May hawak na lapis at sketchpad at seryosong-seryoso sa pagguhit. Ang mahaba at itim nitong buhok ay tila isang kurtina na bahagyang nagtatago sa kanyang mukha. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Marco ay hindi ang kanyang ganda, kundi ang aura ng lungkot na bumabalot sa kanya. Kahit sa layo nila, ramdam niya ang bigat sa mga balikat nito. Tila isa siyang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Si Ma'am Ara yan, ang apo ni Donya. Bulong ng guwardiya sa tabi niya. Huwag mo siyang masyadong titigan. Ayaw ni Donya na binabastos ang kanyang apo. Ngunit huli na, tila naramdaman ni Ara na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingala. At sa isang saglit na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat si Ara. Sa pagkabigla, nabitiwan niya ang kanyang kahon ng mga lapis at gumulong ang mga ito sa malinis na damuhan. Agad siyang yumuko para pulutin ang mga ito at si Marco, sa isang impulsong hindi niya maintindihan, ay humakbang palayo sa guwardya at lumapit para tumulong. Ako na po, ma'am, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Nang sabay nilang abutin ang isang lapis na uling, nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa braso ni Marco. Sapat para pansamantala niyang makalimutan ang lahat ang kanyang misyon, ang kanyang galit, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Napatingala siya at sinalubong ang mga mata nito. Ngayong malapitan, kitang-kita niya. Ang mga mata ni Ara Villaroman ay hindi lang malungkot, mayroon itong lalim, isang karagatan ng mga salitang hindi masabi, isang tanong na naghahanap ng sagot. Mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay, at isang banayad na pula ang umakyat sa kanyang mga pisngi. Napayuko siya. Itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok. Salamat. Halos pabulong niyang sabi. Tumango lang si Marco. Hindi makahanap ng salita. Hindi ito kasama sa plano. Ang nararamdaman niyang itong kakaibang pag-aalala para sa dalaga ay isang komplikasyon na hindi niya kailangan. Hoy, Marco! Tara na! Medyo iritableng tawag ng guwardiya na nagpabalik sa kanilang dalawa sa realidad. Bawal tumambay dito. Mabilis na tinipon ni Ara ang natitira niyang mga lapis at halos patakbong bumalik sa loob ng mansyon, hindi na muling lumingon. Naiwan si Marco na nakatayo. Pinagmamasdan ang pintong pinasukan nito. Hawak pa rin ang huling lapis na napulot niya. Gabi na nang mahanap ni Marco ang sarili sa lugar na pinakakailangan niyang pasukin, ang lumang library ng mansyon. Ayon sa mga kwento ng kanyang ina, dito madalas magtrabaho ang kanyang ama noon, tinutulungan ang yumaong asawa ni Doña Victoria. Kung mayroon mang ebidensya o alaala na naiwan, malamang ay narito. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Tahimik. Masyadong tahimik. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mataas na bintana. Sinimulan niyang kapain ang mga estante sa dilim. Hinahanap ang kahit anong pamilyar, kahit anong kakaiba. Nang bigla, may narinig siyang kaluskos mula sa labas. Papalapit na mga yabag, mabilis ang kanyang mga paa. Walang pag-iisip,
Pumasok siya sa likod ng isang mataas na estante ng mga libro. Pinipigil ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sa silahis ng buwan na tumatama mula sa bintana, nakita niya ang anino. Isang anino na kilalang-kilala niya, si Doña Victoria. May hawak itong isang kandila sa isang kamay at isang lumang sulat sa kabila. Dahan-dahan itong lumapit sa malaking tsimeneya sa gitna ng silid at sa takot at pagtataka ni Marco na nanonood mula sa mga anino, nakita niya itong itinapon ang sulat sa apoy. Pinagmasdan niya ang papel na dahan-dahang nilamon ng apoy. Nagiging itim, nagiging abo, sa liwanag ng apoy. Nakita ni Marco ang mukha ni Doña Victoria. Hindi ito ang mukha ng isang reynang may kontrol sa lahat. Ito ay mukha ng isang taong puno ng takot. Mula sa bintana ng kanyang kuwarto, pinagmamasdan ni Ara ang hardin. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong perpekto ang pagkakaayos. Bawat halaman ay nasa tamang lugar. Bawat damo ay may tamang haba, maganda, malinis, at nakakabagot katulad ng kanyang buhay. Ang kanyang kuwarto ay tila isang pahina mula sa isang interior design magazine. Malaki ang kama, malambot ang mga unan, at mamahalin ang mga kurtina. Ngunit para sa kanya, isa itong magandang kulungan, isang gintong hawla. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang sketchpad, ngunit blanko ang pahina nito. Ang mga daliri niya ay nakahawak sa isang lapis ang lapis na uling na sabay nilang pinulot ng bagong hardinero kanina. Si Marco. Naalala niya ang init ng mga daliri nito. Magaspang, dala ng pagtatrabaho sa lupa. Ngunit may kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan at ang mga mata nito. Walang sinasabi ang mga labi nito, pero nangusap ang kanyang mga mata. Nakita siya nito. Hindi bilang si Ma'am Ara, ang apo ni Doña Victoria Villaroman, kundi bilang isang tao lang, isang babaeng nalulungkot. Napabuntong hininga si Ara at muling tumingin sa labas. At doon, nakita niya ito, si Marco. Nakatayo ito sa ilalim ng sikat ng araw. Tinatanggal ang mga tuyong dahon sa mga palumpong ng rosas. Ang paraan ng kanyang pagtatrabaho ay iba. Hindi ito nagmamadali. Bawat galaw niya ay may pag-iingat. May respeto sa mga halaman. Kitang-kita sa bawat hibla ng kanyang mga braso ang lakas, ngunit ang kanyang mga kamay ay puno ng delikadesa habang hinahawakan ang bawat bulaklak. Hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mayroon siyang gustong iguhit. Itinaas niya ang kanyang lapis at sinimulang sundan ang anyo ng lalaki sa kanyang papel. Ang tuwid nitong likod, ang paraan ng pagbagsak ng buhok nito sa kanyang noo, ang konsentrasyon sa kanyang mukha. Isa siyang hininga ng sariwang hangin sa loob ng malaki at malungkot na bahay na ito. Isang sikreto na siya lang ang nakakaalam. Ara! Ara! Bumaba ka na riyan. Parating na si Eduardo! Ang sigaw ng kanyang Lola Victoria mula sa ibaba ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa kanyang tahimik na sandali. Agad niyang isinara ang kanyang sketchpad, tila nahuli sa isang kasalanan. Bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Si Eduardo, ang kanyang mapapangasawa. Ang hapunan, gaya ng dati, ay isang formal at tahimik na pagtatanghal. Nakaupo si Eduardo sa tabi niya. Amoy na amoy niya ang mamahalin nitong pabango. Si Eduardo Elizalde ay ang larawan ng perpektong lalaki. Sa mata ng lipunan, matagumpay na negosyante, magaling magsalita, mula sa isang kilalang pamilya. Para kay Ara, isa siyang estranghero na mayabang. The deal with the Singaporean investors is finally closed, Doña Victoria. Pagmamayabang ni Eduardo habang hinihiwa ang kanyang stake. It's a multi-billion peso project. Our companies will surely benefit from this partnership. Excellent, Eduardo. I knew I made the right choice.
entrusting you with our company's future and with my granddaughters, sagot ni Doña Victoria na may isang matamis ngunit makahulugang ngiti. Tumingin ito kay Ara. Hindi ba, apo? You should be proud of your future husband. Napayuko si Ara at tinusok lang ang pagkain sa kanyang plato. Opo, Lola, sagot niya. Ang boses ay walang buhay. Bakit ang tamlay mo, Ara, my love? Tanong ni Eduardo. Hinahawakan ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang hawak nito ay malamig at nagmamay-ari. Is there something wrong? Dapat ay nag-celebrate tayo. In fact, I was thinking, we should start looking at venues for the wedding. Perhaps in Amanpulo? Hindi na nakakain si Ara. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng mga pader ng dining room. Ang pinag-uusapan nila ay ang kanyang kinabukasan, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang anumang say sa mga ito. Isa lang siyang premyo. Excuse me po, sabi niya. Dahan-dahang inaalis ang kamay ni Eduardo. Medyo masama po ang pakiramdam ko. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumayo at lumabas, patungo sa nag-iisang lugar kung saan siya nakakahinga. Ang hardin. Umupo siya sa isang bench na nakatago sa lilim ng isang malaking puno ng mangga. Doon, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang magpanggap, pagod na siyang makulong. Ma'am? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa harapan niya si Marco. May hawak na gunting para sa paghahalaman. Sa dilim ng gabi, agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sorry. Okay lang ako. Anong ginagawa mo pa rito? Gabi na. Naiiwan po minsan ang trabaho, ma'am. Simpleng sagot nito. Hindi ito umalis. Nakatayo lang ito roon na tila binabantayan siya. Hindi ito nang usisa. Hindi ito nagtanong. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, may ginawa si Marco na hindi niya inaasahan. Lumapit ito sa isang palumpong ng mga puting rosas, ang paborito ng yumaong nanay niya at maingat na pumutol ng isang perpektong bulaklak. Lumapit ito sa kanya at iniabot iyon. Para po sa inyo, ma'am? Mahina nitong sabi. Tinitigan ni Ara ang rosas. Ang bawat talulot nito ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Isang simpleng gesture. Walang halong pagmamayabang, walang kapalit na inaasahan. Isang dalisay na kabutihan. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang inabot ang bulaklak. Ang kanilang mga daliri ay muling nagdikit sa isang saglit. Salamat, bulong niya. At sa pagkakataong ito, isang totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang makita ang kanyang ngiti, tumangulang si Marco at dahan-dahang tumalikod para umalis. Binibigyan siya ng espasyo. Pinanood siya ni Ara habang naglalakad ito palayo at niyakap niya ang rosas sa kanyang dibdib. Sa isang saglit, naramdaman niya ang pag-asa. Isabella, ang malamig at matigas na boses na iyon ay tila yelong tumusok sa kanyang likod. Napalingon siya. Nakatayo sa may balkonahe ang kanyang Lola Victoria, nakatingin sa kanya. Ang mukha ay natatabunan ng dilim. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Lola, hindi siya pinatapos ni Doña Victoria. Huwag mong kalimutan kung sino ka at kung sino siya. Dahan-dahan itong bumaba ng hagdan at lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nakatutok sa rosas na hawak niya. Tandaan mo ito, apo. Ang apoy at tubig ay hindi kailanman maaaring magsama. Ang babala ni Doña Victoria ay tila isang malamig na hangin na patuloy na umiihip sa loob ng mansyon. Ramdam ni Marco ang pagbabago. Mas madalas na nakabantay ang mga guwardiya. Si Ara ay tila mas binabakuran pa. Laging may kasamang katulong saan man ito magpunta.
At dahil doon, lalo lang tumitindi ang pag-aalala ni Marco. Alam niya ang dapat niyang gawin. Dapat siyang dumistansya. Dapat niyang unahin ang misyon niya. Ang paghahanap ng katarungan para sa kanyang ama. Ang bawat minutong iniisip niya si Ara ay isang minutong nalalayo siya sa kanyang tunay na pakay. Ngunit paano niya gagawin iyon? Paano niya babalewalain ang lungkot sa mga mata nito na nakikita niya mula sa malayo? Paano niya ipagsasawalang bahala ang ngiti nito noong gabing iyon, isang ngiting para sa kanya, isang ngiting nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman malapit sa malaking puno ng mangga, nakita niya itong papalapit, walang kasamang bantay. May dala itong sketchpad at isang baso ng iced tea. Dahan-dahan itong umupo sa isang bench na nasa lilim, hindi kalayuan sa kanya. Hindi ito nagsalita noong una. Nagkunwari itong abala sa pagguhit, ngunit nakikita ni Marco mula sa gilid ng kanyang mga mata na nakatitig lang ito sa blankong papel. Maganda ang sikat ng araw ngayon, sabi ni Marco, na bumasag sa katahimikan. Hindi niya napigilan ang sarili. Nag-angat ng tingin si Ara, tila nagulat na kinausap siya. Oo nga, mahina niyang sagot. Mainit. Nagpatuloy si Marco sa kanyang ginagawa. Dahan-dahang pinuputol ang mga tuyong sanga. Sa probinsya, kapag ganito ang panahon, lahat ng bata ay nasa dagat. Biglang nagkaroon ng interes ang mga mata ni Ara. Talaga? Taga-dagat ka? Tumango si Marco. Sa Nasugbo. Ang lolo ko po ay mangingisda. Doon ako lumaki, sa amoy ng alat at sa tunog ng mga alon. Masaya siguro doon, sabi ni Ara. Ang boses ay may halong pangarap. Malaya. Ang salitang iyon malaya ay tumama kay Marco. Iyon ang isang bagay na kahit kailan ay hindi mararanasan ng babaeng ito. Masaya naman po, sabi niya. Simple lang ang buhay, pero hindi po lahat ng simple ay madali. Ano ang pangarap mo? Biglang tanong ni Ara. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Natigilan si Marco. Pangarap? Ang pangarap niya ay isang mapanganib na salita. Ang pangarap ko po ay mabigyan ng magandang buhay ang nanay ko at mabigyan ng kapayapaan ang alaala ng tatay ko. Nakita niya ang paglambot sa mukha ni Ara. Nasaan na ang tatay mo? Matagal na po siyang wala, sagot ni Marco. Iniwas ang tingin. Masyado ng personal ang usapang ito. Masyado ng mapanganib. Ikaw, ma'am? Pag-iiba niya ng usapan. Ano po ang pangarap ninyo? Ngumiti si Ara, ngunit isang mapait na ngiti. Itinaas niya ang kanyang sketchpad. Ito, ang makaguhit sa iba't ibang lugar. Ang makita ang mundo sa labas ng mga pader na ito. Pero, alam mo naman, ang mga pangarap ay para lang sa mga taong malaya. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Ma'am Ara, ang apo ng kaaway niya. Siya lang si Ara, isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. At sa puso ni Marco, may isang bagay na nagbago. Ang galit na matagal na niyang daladala ay pansamantalang natabunan ng isang bagong emosyon, ang kagustuhang protektahan siya. Ang kanilang tahimik na sandali ay biglang winasak ng tunog ng isang humaharurot na sports car. Pumasok sa gate ang isang mamahaling itim na kotse at huminto ito malapit sa kanila. Bumaba mula rito si Eduardo Elizalde. Nakasuot ng isang mamahaling suit, ang buhok ay perpektong nakaayos. There you are, my love, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamay-ari. Ngunit nang makita nito si Marco, biglang nagbago ang kanyang ngiti. Naging isang mapanuyang ngisi. Hindi pinansin ni Eduardo si Marco. Lumapit ito kay Ara at hinalikan ito sa pisngi. I missed you. Bakit ka nandito sa labas? Masyadong mainit para sa balat mo. Nagpapahangin lang ako. Sagot ni Ara. Bahagyang umatras. Noon lang tiningnan ni Eduardo si Marco. Mula ulo hanggang paa na tila isang basurang nakakalat.
May kasama ka pala, ang bago nating hardinero. Lumapit ito kay Marco. Magaling ka daw sa halaman, ha? Siguraduhin mong mas maganda pa ang mga rosas dito kaysa sa mga rosas ng mga De Leon. Ayokong mapahiya sa mga bisita natin sa engagement party. Hindi sumagot si Marco. Pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gunting na hawak niya. Ramdam niya ang pamilyar na init ng galit na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ano, pipi ka ba? Pangaasar ni Eduardo. O sadyang ganyan lang kayong mga hamak na hardinero? Hindi marunong sumagot sa mga amo ninyo? Eduardo, tama na. Saway ni Ara. Ang boses ay may halong pakiusap at hiya. Ang pagsaway ni Ara, ang lalong nagpagalit kay Eduardo. Tumingin ito sa kanya na tila hindi makapaniwala. What? Pinagtatanggol mo siya? Hinawakan nito ang braso ni Ara. Medyo mahigpit. Halika na nga sa loob. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga ganitong tao. Nasasaktan ako, Eduardo! Reklamo ni Ara. Sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Ngunit mas lalong hinigpitan ni Eduardo ang hawak. Huwag kang mag-inarte, Ara. Halika na. Iyon na iyon. Ang tunog ng sakit sa boses ni Ara. Ang pagmamalupit sa kanyang harapan. Hindi na nakapagpigil si Marco. Sa isang mabilis na galaw, binitawan niya ang gunting, humakbang pasulong at hinawakan ang pulsuhan ni Eduardo. Mahigpit, matatag, nagulat si Eduardo. Napatingin ito sa kamay ni Marco na nakahawak sa kanya pagkatapos ay sa mukha ni Marco. Ang binatang hardinero na kanina'y nakayuko lang ay nakatingin na ngayon sa kanya ng diretso. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi maitago. Huwag mong saktan si Ma'am. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Marco. Hindi bilang isang pakiusap, kundi bilang isang utos. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat, puno ng panganib. Natigilan ang lahat. Binitawan ni Eduardo ang braso ni Ara na tila napaso. Si Ara naman ay napatingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, takot at marahil paghanga. Sa isang iglap, sa ilalim ng puno ng mangga, walang amo at walang hardinero. Mayroon lang isang lalaki, isang babae, at isang katotohanang biglang lumitaw sa gitna nilang tatlo. Ang katahimikan ay binalot ng kahihiyan at tensyon. Si Marco, sa pagtatanggol kay Ara, ay hindi sinasadyang umamin. Umamin sa isang damdaming mas malalim pa sa tungkulin ng isang simpleng empleyado. Nang makabawi sa pagkabigla, inayos ni Eduardo ang kanyang damit. Ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Tiningnan niya si Marco ng masama. You will regret this. Bulong nito bago tumalikod at mabilis na pumasok sa mansyon. Naiwan si Marco at Ara. Nakatayo sa gitna ng hardin. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Tumingin si Ara sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Marco ang isang bagong tanong at alam niya, sa sandaling iyon, na wala ng atrasan. Kakasimula pa lang ng laban, pero pakiramdam niya ay malapit na siyang matalo. Ngunit hindi nila alam, mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, may isang pares ng malamig na mga matang nakamasid sa lahat ng nangyari. Nakita ni Doña Victoria ang bawat titig, narinig ang bawat salita, at naramdaman ang bawat pintig ng panganib. Dahan-dahan siyang tumalikod, pumasok sa kanyang silid, at kinuha ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Eduardo, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kasing talim ng yelo. Kailangan mong alisin ang hardinerong yan. Ang mga salita ni Lola Victoria ay tila mga tanikalang humihigpit sa leeg ni Ara. Huwag mong kalimutan kung sino ka at kung sino siya. Ang bawat pagdaan ng araw, mas nararamdaman niya ang bigat ng mga tanikalang iyon. Ang insidente sa hardin sa pagitan ni Marco at Eduardo ay kumalat sa loob ng mansyon na parang apoy. Hindi pinag-uusapan ng harapan, ngunit nararamdaman ni Ara sa mga tingin at bulungan ng mga katulong.
Si Marco ay naging isang anino, laging nakayuko, laging umiiwas, ngunit ang tapang na ipinakita nito noong araw na iyon ay nakatatak na sa isipan ni Ara, at iyon ang kinatatakutan niya. Dahil sa pagtatanggol sa kanya, inilagay ni Marco ang sarili sa panganib. Kilala niya ang kanyang lola, kilala niya si Eduardo. Hindi sila basta-basta nagpapatawad. Isang umaga, habang nag-aalmusal, ang takot ni Ara ay nagkatotoo. Sinira ng bago ninyong hardinero ang paborito kong Ming Dynasty vase, sigaw ni Eduardo, na bigla na lang pumasok sa dining room. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring galit. Sa likod niya ay 2 guwardya na hawak-hawak sa magkabilang braso si Marco. Napatayo si Ara. Si Marco ay nakayuko. Ang kanyang damit ay may kaunting dumi at may maliit na gasgas sa kanyang pisngi. Ano ang ibig sabihin nito, Eduardo? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nakatutok kay Marco. Nakita ko siyang naglilinis, malapit sa koleksyon ko, Doña, paliwanag ni Eduardo. At pagbalik ko, basag na ang paborito kong florera. At siya lang ang tao doon. Malamang ay nabangga niya habang nagwawalis. Hindi po totoo yan. Mahinang sabi ni Marco. Sa unang pagkakataon ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata niya ay diretso kay Ara. Hindi ko po ginawa yan. Sinungaling! Sigaw ni Eduardo. Magnanakaw na nga ang lahi. Clumsy pa! Sapat na, Eduardo, sabi ni Doña Victoria. Tumingin ito kay Marco. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Wala po akong kasalanan, ma'am, sagot ni Marco. Matatag ang boses, ngunit alam ni Ara na walang maniniwala sa kanya. Lola, hindi po niya magagawa yan, biglang sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na sumuway siya sa kanyang lola sa harap ng ibang tao. Maingat si Marco sa trabaho niya. Imposibleng maging pabaya siya ng ganoon. Nagulat ang lahat, lalo na si Doña Victoria. Tinitigan siya nito, ang mga mata ay nanlilisik. At paano mo naman nalaman yan, Isabela? Binabantayan mo ba siya sa kanyang pagtatrabaho? Namula ang mukha ni Ara. Hindi po, Lola. Pero nararamdaman ko pong hindi siya ang may kasalanan. Nararamdaman mo? Tumaas ang kilay ni Doña Victoria. Ang bawat salita ay may halong pangungutya. Ang negosyo at ang pamilyang ito ay hindi pinapatakbo ng nararamdaman, apo. Ito ay pinapatakbo ng katotohanan at ebidensya. Tumingin si Doña Victoria sa hepe ng mga guwardiya. Ikulong siya sa bodega. Pag-iisipan ko kung ano ang gagawin sa kanya. Lola, pakiusap. Pagmamakaawa ni Ara, ngunit hindi na siya pinansin. Kinaladkad ng mga guwardya si Marco palabas. Bago sila tuluyang mawala sa paningin, lumingon si Marco at tumingin muli kay Ara. Sa kanyang mga mata, walang galit, walang panunumbat, tanging pasasalamat. At iyon ang mas lalong nagpadurog sa puso ni Ara. Dahil sa kanya, napahamak ito. Kinagabihan, hindi mapakali si Ara. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Kung may isang bagay siyang natutunan sa paglaki sa mansyon, iyon ay ang bawat sulok nito ay may itinatagong kwento. Naalala niya ang isang lumang storeroom sa west wing ng mansyon, isang lugar na ipinagbawal sa kanya ng kanyang lola. Sabi nito, puno lang daw iyon ng mga lumang gamit ng kanyang yumaong ina. Ngunit ngayon, may isang malakas na puwersa ang humihila sa kanya papunta roon. Dala ang isang flashlight. Dahan-dahan siyang pumasok sa maalikabok na silid. Ang hangin ay amoy luma at amoy kalungkutan. Nakatambak ang mga gamit na natatakpan ng puting tela. Tila mga multo mula sa nakaraan. Nandoon ang mga lumang damit ng kanyang ina, mga libro, at mga gamit sa pagpipinta. Sa isang sulok, nakita niya ang isang baul. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy.
isang music box. Kinakabahan, binuksan niya ito. Isang malamyos ngunit malungkot na himig ang tumugtog. Sa ilalim ng takip, may isang maliit na compartment. At sa loob noon, may isang litratong luma na at naninilaw na. Isang litrato ng kanyang ina, si Elena. Nakangiti ito. Isang ngiting hindi pa niya nakikita, kahit kailan isang ngiting totoo at puno ng pagmamahal. At sa tabi nito, nakatayo ang isang binatang lalaki na hindi niya kilala. Isang binatang may simpleng suot, ngunit ang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina na tila ito ang kanyang buong mundo. Sino ang lalaking ito? Bakit kasama niya ang kanyang ina? Bakit itinatago ang litratong ito? Biglang bumukas ang pinto. Ara, anong ginagawa mo rito? Ang boses ng kanyang Lola Victoria ay tila kidlat na gumising sa kanya. Mabilis niyang itinago ang litrato sa kanyang bulsa. Ngunit huli na, nakita ng kanyang lola ang bukas na music box sa kanyang mga kamay. Sinabi ko nang bawal ka rito! Sigaw ni Doña Victoria. Isang galit na bihira niyang makita. Hinablot nito ang music box mula sa kanya. Lola? Sino po ang lalaking kasama ni Mama sa litrato? Lakas loob na tanong ni Ara. Ang mukha ni Doña Victoria ay biglang namutla. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang maskara ng galit. Wala kang pakialam doon! Isa iyong pagkakamali ng iyong ina. Isang kahibangan. Pero sino po siya? Pagpilit ni Ara. Tumahimik ka! Sigaw ng matanda. Ang nakaraan ay nakalibing na at hindi mo na dapat panghukayin. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang tungkol sa nakaraan ng iyong ina. Naiintindihan mo ba? Hinila nito si Ara palabas ng silid at malakas na isinara ang pinto na tila ikinukulong muli ang mga multo sa loob. Naiwan si Ara sa madilim na pasilyo. Nanginginig, ngunit hindi sa takot. Nanginginig siya dahil sa isang bagong natuklasan. Ang galit ng kanyang lola, ang labis na reaksyon nito, at hindi ito normal. May itinatago ito, isang malaking sikreto. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya na ang sikretong ito, ang lalaki sa litrato, at ang pagdating ni Marco sa mansyon, ay kahit paano magkakaugnay. 2 araw na nakakulong si Marco sa mainit at madilim na bodega. Ang tanging kasama niya ay ang mga lumang kasangkapan, ang amoy ng alikabok, at ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng boses ni Ara sa kanyang isipan. Hindi po niya magagawa yan. Nararamdaman ko pong hindi siya ang may kasalanan. Sa bawat pag-alala niya, nararamdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na mas malakas pa sa galit na dapat sana ay nararamdaman niya, ipinagtanggol siya nito. Sa harap ng kanyang lola, sa harap ni Eduardo, inilagay nito ang sarili sa alanganin para sa kanya isang hamak na hardinero. Sa 3 araw, bumukas ang pinto. Pumasok ang hepe ng mga guwardya. Pinalalabas ka na ni Donya, sabi nito. Walang emosyon, babala lang daw. Sa susunod na magkamali ka, sa labas ka na ng gate pupulutin. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Tumango lang siya at lumabas. Sinasalubong ang sikat ng araw na halos nakakabulag. Hindi siya sinisante. Bakit? Marahil dahil sa ginawa ni Ara, ang pagpapatalsik sa kanya ngayon ay magmumukhang isang pag-amin na tama si Ara at gawa-gawa lang ang lahat. Mas pinili ni Doña Victoria ang manahimik kaysa mapahiya. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa trabaho. Ngunit may nagbago na. Ramdam niya ang mga matang nakamasid. Ramdam niya ang pag-iwas ni Ara. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Nakikita niya ito minsan sa bintana. At kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiiwas. Isang gabi, habang nagdidilig, hindi na niya natiis. Ang pasasalamat na nararamdaman niya ay tila isang malaking alon na gustong kumawala.
Kailangan niyang makausap ito. Kailangan niyang malaman kung okay lang ito. Pumila siya ng isang maliit na papel mula sa isang lumang notebook at nagsulat ng ilang salita. Ipinakiusap niya sa isa sa mga mababait na katulong sa kusina, si Manang Fe, na iabot ito kay Ara nang walang nakakaalam. Kinagabihan, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan nagsimula ang lahat, naghintay si Marco. Bawat kaluskos ng dahon ay nagpapakaba sa kanya. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung nahuli ito? Maya-maya, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa isang pinto sa gilid ng mansyon. Si Ara. Nakasuot ito ng simpleng bestida. Ang buhok ay nakalugay sa dilim. Mas lalo siyang gumanda. Marco? Tawag nito, ang boses ay nanginginig. Delikado ito. Baka makita tayo. Sandali lang po, ma'am. Pakiusap ni Marco. Gusto ko lang pong magpasalamat. Wala yon. Mabilis niyang sagot. Alam ko namang wala kang kasalanan. Isang saglit silang nagkatitigan. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. May gusto sana akong ipakita sa'yo. Biglang sabi ni Marco, isang ideyang matagal nang tumatakbo sa isip niya. Isang ideyang mapusok at delikado. Isang lugar sa labas ng mga pader na ito. Magtiwala ka sa akin. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ara. Ngunit sa likod noon, nakita rin niya ang pananabik, ang uhaw, para sa kalayaan. Saan tayo pupunta? Tanong nito. Basta, sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pangako, ibabalik kita bago mag-umaga, gamit ang isang daanang sa likod ng hardin na siya lang ang nakakaalam. Palihim silang lumabas ng mansyon. Para silang dalawang magnanakaw sa gabi. Ang tanging kasabwat ay ang dilim at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Dinala niya si Ara hindi sa isang magarbong restaurant o isang mamahaling lugar. Dinala niya ito sa isang night market sa Quiapo. Ang ingay, ang amoy, ang mga ilaw lahat ay isang pag-atake sa mga pandaman ni Ara, ngunit sa isang magandang paraan. Ang amoy ng iniihaw na isaw at barbecue, ang sigaw ng mga tindero, ang tawanan ng mga tao. Ito ang totoong Maynila. Isang mundong malayong malayo sa tahimik at malamig na mansyon. Ano yan? Tanong ni Ara. Nakaturo sa isang stall ng isaw. Ang kanyang mga mata ay bilog sa pagkamangha. Napangiti si Marco. Pagkain. Gusto mong subukan? Sa simula ay nag-aalangan ito. Ngunit nang makita ang saya sa mukha ng mga taong kumakain, tumango ito. Bumili si Marco ng 2 stick. Tinuruan niya itong isawsaw sa suka. Ang unang kagat ni Ara ay puno ng pag-iingat. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag. Ang sarap pala, sabi niya, na may kasamang tawa. Isang tawa na totoo, walang halong pag-iingat. Isang tawa na ngayon lang narinig ni Marco. Naglakad-lakad sila, kumain ng kwek-kwek, uminom ng palamig sa plastik na baso, para silang normal na mga tao. Walang Ma'am Ara, walang hardinero. Si Ara at si Marco lang, sa bawat sandali. Nakikita ni Marco ang unti-unting pagkawala ng lungkot sa mga mata ni Ara, napapalitan ng purong saya, at dahil doon, sa unang pagkakataon, nagsimulang mag-alinlangan si Marco sa kanyang misyon. Paano niya sasaktan ang babaeng ito? Paano niya wawasakin ang mundo nito kahit na ang mundong iyon ay isang kulungan? Bago sila umuwi, dinala niya ito sa Jones Bridge. Mula roon, tanaw nila ang mga ilaw ng buong syudad na kumikinang sa ibabaw ng ilog Pasig. Ang ganda, bulong ni Ara. Nakahawak sa rehas, parang mga bituin na nahulog sa lupa. Tumayo lang si Marco sa tabi niya. Pinagmamasdan ang refleksyon ng mga ilaw sa kanyang mga mata. Alam mo, pagpapatuloy ni Ara, ang boses ay seryoso na ngayon. Sa buong buhay ko,
Ngayon lang ako nakagawa ng isang bagay na hindi plinano ng lola ko. Isang bagay na para sa akin lang. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit hindi dahil sa lungkot. Ito ang unang beses na naramdaman kong buhay talaga ako. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang sabihin kung sino talaga siya. Gusto niyang sabihin na ang kaligayahang nararamdaman nito ngayon ay nakatayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan, pero hindi niya kaya. Sa pagtingin sa masayang mukha nito, sa tiwalang ibinibigay nito sa kanya, naduwag siya. Ang katotohanan ay isang lason, at hindi niya kayang ibigay iyon sa kanya. Hindi pa. Nang ihatid niya si Ara pabalik sa likod ng gate ng mansyon, ang gabi ay tila isang panaginip na malapit ng magwakas. Salamat, Marco, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Bago pa man makasagot si Marco, isang anino ang lumabas mula sa dilim malapit sa gate. Isang aninong pamilyar. May dalang amoy ng panganib. Si Eduardo. Nakatayo ito roon, nakasandal sa pader. Ang mukha ay kalmado ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ito tumingin kay Ara. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Marco. Nagulat si Ara. Eduardo! Anong ginagawa mo rito? Hinihintay ka, my love. Sagot nito. Ang boses ay malamig. Pumasok ka na. Mag-uusap kami nitong hardinero mo. Tumingin si Ara kay Marco. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Marco, okay lang po, ma'am. Pumasok na po kayo. Sabi ni Marco, pinipilit na maging matatag. Nang makapasok na si Ara, naiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Lumapit si Eduardo kay Marco at bumulong sa paraang sila lang ang makakarinig. Ang bawat salita ay may halong lason. Magsaya ka. Dahil ito na ang huli. Magsaya ka. Dahil ito na ang huli. Ang mga salita ni Eduardo ay hindi isang babala. Iyon ay isang pangako. Isang pangakong bumalik-balik sa isipan ni Marco sa loob ng 2 araw, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Ang bawat sandaling mas napapalapit siya kay Ara ay isang hakbang palapit sa kapahamakan. Kailangan na niyang kumilos. Kailangan na niyang tapusin ang sinimulan niya. Ang gabing iyon ay perpekto. Isang malaking party ang idinaraos sa isang hotel sa Makati para sa anibersaryo ng kumpanya ng mga Villaroman. Ang mansyon ay halos walang tao, maliban sa ilang guwardiya at katulong. Si Doña Victoria, si Ara, at maging si Eduardo ay naroon sa party. Ito na ang pagkakataon niya. Gamit ang isang alambreng matagal na niyang itinatago, pinakiramdaman niya ang lock ng pinto ng opisina ni Doña Victoria. Pawis, kaba, at determinasyon. Pagkaraan ng ilang sandali na tila walang katapusan, isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto. Ang opisina ay mas madilim at mas malamig kaysa sa inaasahan niya. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang maliit na cellphone. Ang hangin ay amoy kapangyarihan at mga lihim na matagal nang nakatago. Saan siya magsisimula? Ang mga drawer ng mesa ay nakakandado. Ang mga estante ng libro ay puno ng mga aklat tungkol sa batas at negosyo. Lumakad siya sa paligid, kinakapa ang mga pader, hinahanap ang kahit anong kakaiba. Naalala niya ang gabing nakita niya si Doña Victoria. Ang tsiminea, ngunit walang abo roon ngayon. Malinis na. Ang kanyang pansin ay napunta sa isang malaking painting na nakasabit sa likod ng mesa. Isang larawan ni Doña Victoria noong kabataan nito. Ang mga mata ay kasing talim pa rin, ngunit mayroon pang bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. May kung anong nag-udyok kay Marco na hawakan ito. Naramdaman niya
ang isang maliit na espasyo sa likod ng kuwadro. Dahan-dahan niyang itinaas ito at sa likod noon, nakita niya ang kanyang hinahanap. Hindi isang malaking bakal na safe, kundi isang maliit at halos hindi mapansing pinto. Isang secret compartment. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi mga dokumento ng kumpanya o mga alahas ang nakita niya, kundi isang kahon na gawa sa kahoy. Maingat niyang kinuha ito at ipinatong sa mesa. Nang buksan niya, isang amoy ng pinaghalong lavender at kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Puno ito ng mga liham. Mga liham na nakatali ng maayos gamit ang isang asul na ribbon. Kinuha niya ang isa sa itaas. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na halos hindi na siya makahinga. Para sa aking mahal na si Elena, nanginginig niyang binuksan ang sobre, ang sulat kamay sa loob. Kilala niya ito. Ito ang sulat kamay na nakikita niya sa mga lumang birthday card at mga paalala na nakasabit pa rin sa kanilang munting bahay sa Batangas. Ito ang sulat kamay ng kanyang ama. Elena, aking mahal, basa ni Marco sa isip. Ang mga salita ay tila mga multong bumubulong sa kanya. Bawat araw na nakikita kita sa hardin ay isang biyaya at isang parusa. Isang biyaya dahil nasisilayan ko ang aking araw at isang parusa dahil alam kong pag-aari ka ng iba. Ngunit hindi magtatagal. Malapit na. Mahal ko, aalis tayo sa lugar na ito. Magsisimula tayo ng bago. Sa isang lugar kung saan ang pag-ibig natin ay hindi isang kasalanan. Sunod-sunod niyang binuksan ang mga liham. Bawat isa ay isang piraso ng isang kwentong hindi niya alam na umiral. Isang kwento ng isang ipinagbabawal na pag-ibig sa pagitan ng isang simpleng hardinero, isang pag-ibig na namumukadkad sa lihim, sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng mga puting rosas. Ang kanyang ama, si Ricardo, at si Elena Villaroman ang yumaong ina ni Ara. Nagmamahalan sila. Naramdaman ni Marco na tila guguho ang sahig na kinatatayuan niya. Ang kanyang ama ay hindi lang basta hardinero. At si Ara ay hindi lang apo ng kaaway niya. Kinuha niya ang huling liham sa ilalim ng bunton. Iba ang sobre nito. Mas luma. At may isang patak ng kung anong tuyo na. Marahil ay luha. Ricardo, aking mahal, simula ng liham, ibang sulat kamay. Ito ay mula kay Elena. Patawarin mo ako. Hindi na ako makakatakas kasama mo. Nalaman na ni Mama ang lahat. Ikinulong niya ako sa aking silid. Pinagbabantaan niya ako, Ricardo. Sinasabi niyang kung itatakwil ko ang pangalan ng mga Villaroman, sisirain niya ang buhay mo. Sasabihin niyang ninakawan mo kami. Ikukulong kanya habang buhay. Napahawak si Marco sa mesa para suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, pero ang pinakamasakit, pagpapatuloy ng liham, ay ang sikreto na hindi ko na kayang itago pa. Ang dahilan kung bakit kailangan nating umalis. Ricardo, nagdadalang tao ako at ikaw ang ama. Dala-dala ko sa aking sinapupunan ang bunga ng ating pagmamahalan. Isang pagmamahal na sabi nila ay mali, ngunit para sa akin ay ang tanging bagay na totoo sa mundong ito. Pangakuan mo ako, Ricardo. Kung anuman ang mangyari sa akin, hanapin mo ang anak natin. Mahalin mo siya. Huwag mo siyang pababayaan. Binitiwan ni Marco ang liham na tila isang nagbabagang bakal. Bumagsak ito sa sahig. Hindi maaari. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakakilabot na paraan. Ang pagkapareho ng mga mata ni Ara sa mga mata ng kanyang ama sa lumang litrato. Ang pagkahilig nito sa sining, tulad ng kanyang ama. Ang pag-aalaga ni Doña Victoria kay Ara,
na halos isang obsesyon hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil si Ara ang nag-iisang ebidensya ng isang kasalanang gusto niyang ibaon sa limot. Ang pagbintang na pagnanakaw, ang aksidente, lahat ay kasinungalingan. Isang paraan para paghiwalayin ang kanyang mga magulang. Isang paraan para itago ang katotohanan. Si Ara. Si Isabella Ara Villaroman ay hindi apo ng kaaway niya. Siya ay kanyang kapatid. Kapatid sa ama. At siya, si Marco de la Cruz, ay umibig sa sarili niyang kapatid. Napasandal siya sa pader. Ang malamig na pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Ang misyon niya para sa katarungan ay naging isang bangungot. Ang pag-ibig na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay naging isang kasuklam-suklam na kasalanan. Hindi niya napansin ang tunog ng pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo rito? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatingala siya. Nakatayo sa may pinto si Ara. Ang kanyang magandang bestida mula sa party ay tila isang costume mula sa ibang mundo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ngunit nang makita nito ang mga nakakalat na liham sa sahig at ang itsura ng pagkawasak sa mukha ni Marco, napalitan iyon ng pag-aalala. Marco, anong nangyari? Hindi siya makasagot. Paano niya sasabihin? Ano ang sasabihin niya? Sino ka ba talaga? Tanong ni Ara. Ang boses ay nanginginig na ngayon habang dahan-dahan siyang lumalapit. Si Marco ay nakatingin lang sa kanyang kapatid. Sa babaeng mahal niya at ang tanging naramdaman niya ay isang sakit na mas malala pa sa kamatayan. Marco, anong nangyari? Sino ka ba talaga? Ang mga tanong ni Ara ay tila mga dagitab na lumulutang sa mabigat na hangin ng opisina. Ang kanyang boses ay nanginginig, isang halo ng pagkalito at takot. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa namumutlang mukha ni Marco patungo sa mga nakakalat na liham sa sahig. Pinulot niya ang huling liham na isinulat ng kanyang ina. Nagsimula siyang magbasa. Nakita ni Marco ang bawat pagbabago sa kanyang mukha, ang pagtataka, ang hindi paniniwala, at sa huli, ang absolutong pagkabigla. Ikaw ang ama. Bulong niya. Hindi makatingin kay Marco, ang tatay mo at ang nanay ko. Hindi makapagsalita si Marco. Ang sakit sa mukha ni Ara ay salamin ng sarili niyang sakit. Paano niya ipapaliwanag ang isang katotohanan kahit siya ay hirap tanggapin? Bago pa man may masabi ang sino man sa kanila, isang malamig na boses ang pumuno sa silid. Napakagandang tanawin. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sa likod niya ay si Eduardo. Ang mukha ay may mapanuyang ngiti. Babalik din pala sa'yo ang lahat, ano, Elena? Sabi ni Doña Victoria, na tila kinakausap ang hangin, ang multo ng kanyang anak, ang kahibangan mo, ang kahihiyan mo. Lola, sabi ni Ara. Ang boses ay basag. Totoo po ba ito? Dahan-dahang lumakad si Doña Victoria papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi niya pinansin si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marco, puno ng galit at pagkasuklam na tinipon sa loob ng 20 taon. Kaya pala, sabi ng matanda kay Marco, kaya pala pamilyar ang mukha mo. Kamukhang kamukha mo ang ama mong manggagancho. Hindi magnanakaw ang tatay ko! Sa wakas ay sigaw ni Marco. Ang galit ay nanaig sa kanyang pagkabigla. Hindi nga ba? Tumingin si Doña Victoria sa mga liham sa sahig. Kumuha siya ng ilan. Oo, hindi siya magnanakaw ng pera. Pero mas malala pa roon ang ninakaw niya. Ninakaw niya ang puri ng anak ko. Ninakaw niya ang kinabukasan ng pamilyang ito. Nagmamahalan sila. Giit ni Marco. Pag-ibig? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Doña Victoria. Ang tawag diyan ay panloloko.
Isa siyang hamak na hardinero na inakit ang anak kong mahina ang isip. Ginamit niya si Elena para umangat sa buhay. Plano nilang tumakas. Oo, pero dala ang mga alahas ng pamilya. Hindi totoo yan. Ngunit ang boses ni Marco ay nalunod sa mga kasinungalingan ng matanda. Tumingin si Doña Victoria kay Ara. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Naging mukha ng isang biktima. Apo, sabi niya. Ang boses ay malumanay na ngayon, puno ng pekeng awa. Patawarin mo ako. Itinago ko ito sa'yo para protektahan ka. Ang iyong ina. Nagpakamatay siya dahil sa kahihiyan. At ang lalaking iyan, sabay turo kay Marco, ang ama niya ang dahilan ng lahat ng ito. Isang hikbi ang kumawala kay Ara. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang mga kwento ng kanyang lola ay tila mga matatalim na salamin na tumutusok sa kanyang puso. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay basang-basa na sa luha, naghahanap ng kahit anong kasagutan. Marco, sabihin mong hindi totoo. Pagmamakaawa niya, dito na sumingit si Eduardo. Hindi ba't ito naman talaga ang plano mo, De la Cruz? Sabi niya, lumalapit kay Marco. Kaya ka napunta rito, hindi ba? Para maghigante? Para sirain ang pamilyang ito? Tulad ng ginawa ng tatay mo? Ang mga salita ni Eduardo ang pinakamatindi sa lahat. Dahil iyon ay may katotohanan. Dumating siya para sa katarungan na isang uri rin ng paghihiganti. Paano niya sasabihin kay Ara na ang pag-ibig na naramdaman niya para dito ay nagsimula sa isang plano? Ara, simula ni Marco. Ngunit walang salitang lumalabas. Paano niya ipagtatanggol ang sarili nang hindi inilalabas ang katotohanang magpapawasak sa natitirang lakas ni Ara? Ang katotohanang sila ay magkapatid? Ang katotohanang ang pag-ibig nila ay isang kasalanan? Nanatili siyang tahimik. At ang kanyang katahimikan, para kay Ara, ay isang pag-amin. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang tunog ng palad ni Ara na dumapo sa pisngi ni Marco. Ang sampal ay hindi masakit. Ang masakit ay ang itsura ng pagtataksil sa mga mata ni Ara. Ang sakit. Ang galit. Ang pagkasuklam. Ito ang babaeng ipinagtanggol niya. Ito ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling makaramdam. At ngayon, siya ang dahilan ng pagkadurog nito. Ginamit mo ako, sabi ni Ara. Ang bawat salita ay tila isang punyal. Naniwala ako sa'yo. Pinagkatiwalaan kita. Umiling si Marco. Ara, hindi. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, sigaw niya. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Puno ng galit, puno ng sakit. Tinuro niya ang pinto. Umalis ka. Umalis ka sa pamamahay na ito. At huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Si Doña Victoria ay nakatayo sa isang sulok, isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang makikita sa kanyang mga labi. Nanalo siya. Nailibing niya muli ang katotohanan sa ilalim ng isang mas masakit na kasinungalingan. Walang nagawa si Marco kundi tumalikod. Bawat hakbang palayo kay Ara ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ara na umiiyak sa mga bisig ng kanyang lola, isang tupa na naghahanap ng kanlungan sa mismong lobo na sisila sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na nawala sa kanya ang lahat. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Malamig. Walang awa. Katulad ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Naglakad si Marco sa mga kalsada ng Maynila nang walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagiging mga guhit na lang sa kanyang paningin. Ang mga busina ay ingay na hindi na niya maintindihan. Umalis ka. Ang salitang iyon ay mas malakas pa sa kulog. Mas matalim pa sa kidlat.
Iyon ang huling nakita niya sa mga mata ni Ara. Galit, pagkasuklam, at isang basag na tiwala na hinding-hindi na niya mabubuo pang muli. Basa na ang kanyang damit, basa na ang kanyang buhok, ngunit wala siyang pakialam. Ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa nagyayelong kawalan na nararamdaman niya sa loob. Napasandal siya sa isang pader sa isang madilim na eskinita. Hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha. Hinugasan nito ang dumi, pero hindi nito kayang hugasan ang sakit. Hindi nito kayang burahin ang katotohanan. Kapatid ko siya. Ang katotohanan iyon ay isang sumpa. Isang pader sa pagitan nila na mas mataas pa sa mga pader ng mansyon ng mga Villaroman. Isang hangal. Iyon siya. Hinayaan niyang mahulog ang kanyang loob. Hinayaan niyang kalimutan ang kanyang misyon. At para saan? Para sa isang pag-ibig na mula pa sa simula ay isang kasalanan. Para sa isang kaligayahang ipinagkait na pala sa kanila bago pa man sila isilang. Naisip niya si Ara. Ano na kaya ang ginagawa nito ngayon? Marahil ay nasa loob ito ng kanyang magandang kuwarto. Ang gintong hawla, umiiyak, galit sa kanya, galit sa mundo, galit sa sarili. Naisip niya ang puting rosas na ibinigay niya dito. Marahil ay nalanta na iyon ngayon. Itinapon sa basurahan. Katulad ng lahat ng alaala nila. Napasuntok siya sa pader. Hindi dahil sa galit, kundi sa absolutong kawalan ng pag-asa. Ang bawat alaala nila ni Ara ang kanilang unang pagkikita. Ang pag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga, ang gabing iyon sa Quiapo, ay tila isang multo na paulit-ulit na sumasampal sa kanya. Bakit? Bakit niya hinayaang mangyari ang lahat? Dapat ay sinabi niya ang totoo. Dapat ay sinabi niyang kapatid niya ito. Ngunit paano? Paano niya sasabihin ang isang katotohanang mas wawasak pa dito kaysa sa mga kasinungalingan ni Doña Victoria? Mas pinili niyang maging kontrabida sa mga mata nito kaysa iparamdam dito ang dumi at kasalanan na nararamdaman niya ngayon. Iyon pala ang pinakamasakit sa lahat. Ang pagsasakripisyo ng sarili mong pangalan para protektahan ang taong mahal mo, para lang mapanood siyang mapunta sa mga kamay ng tunay na kalaban. Dahil alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Alam niyang hindi titigil si Doña Victoria. Gagamitin nito ang pagkakataon. Gagamitin nito ang sakit ni Ara para itulak ito palapit kay Eduardo. Para protektahan ka, Apo. Naririnig na niya ang mga salita ng matanda. Para mailayo ka sa mga manlolokong tulad niya. Ang pagpapakasal kay Eduardo ang tanging solusyon. Isang engagement. Isang kasal. At si Ara ay tuluyan ng makukulong sa isang buhay na hindi nito gusto. Kasama ang isang lalaking hindi nito mahal. Habang daladala ang isang pusong winasak ng lalaking kapatid pala nito. Ito ang kabayaran ng kanyang paghihiganti. Hindi niya nakuha ang katarungan. Nawala sa kanya ang babaeng mahal niya. At sa proseso, nawasak niya ang buhay nito. Nabigo siya. Nabigo niya ang kanyang ina. Nabigo niya ang alaala ng kanyang ama. At higit sa lahat, nabigo niya si Ara. Tumigil ang ulan, ngunit ang dilim ay nanatili. Tumingala si Marco sa langit na walang bituin. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng lahat. Wala na. Tapos na ang laban. Nawala sa kanya si Ara. At sa pagkawala nito, nawala na rin ang kanyang sarili. Ang mga araw pagkatapos umalis ni Marco ay isang malaking blanko. Si Ara ay tila isang manika na sinusunod lang ang lahat ng sinasabi sa kanya. Uupo siya sa hapagkainan, ngunguyain ang pagkain ng hindi nalalasahan at tatango sa lahat ng sinasabi ng kanyang lola at ni Eduardo tungkol sa nalalapit nilang engagement party. Ang kanyang puso ay isang malaking sugat. At sa bawat pagbanggit sa pangalan ni Marco, sa bawat pagkondena sa ginawa nito, ang sugat ay lalong lumalala. Naniwala siya sa kanila. Kailangan niyang maniwala. Dahil kung hindi, guguho ang buong mundo niya. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang kuwarto, ang mga duda ay nagsisimulang gumapang na parang mga anino.
Naaalala niya ang mga mata ni Marco. Ang sakit sa mga mata nito noong gabing iyon. Hindi iyon mga mata ng isang manloloko. Iyon ay mga mata ng isang taong wasak. Bakit hindi ito nagsalita? Bakit hindi nito ipinagtanggol ang sarili? Ang kanyang katahimikan ay tila isang malaking palaisipan na hindi niya maintindihan. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kalungkutan, ang galit niya ay napunta sa mga bagay sa paligid niya. Itinapon niya ang mga unan. Ibinagsak ang mga libro. Ang kanyang perpektong kwarto ay naging larawan ng kanyang magulong isipan. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta sa music box ng kanyang ina na nakapatong sa kanyang mesa, ang music box na pinagmulan ng lahat. Sa sobrang galit, kinuha niya ito at malakas na ibinato sa pader. "Kasalanan niyo to lahat!" sigaw niya. Hindi sigurado kung para kanino. Ang kahon ay nabasag. Ang mga piraso ng kahoy at metal ay kumalat sa sahig. Ang himig nito ay tuluyan ng natahimik. Umiyak si Ara, napaupo sa sahig, sa gitna ng mga piraso ng kanyang nakaraan. Nang imumulat niya ang kanyang mga mata, may isang bagay siyang napansin. Isang bagay na maliit at nakatago. Sa ilalim ng nabasag na base ng music box, mayroong isang false bottom. Isang sikretong kompartimento. At sa loob noon, may isang maliit at nakatuping papel na luma na sa panahon. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ito. Ito ay isang sulat. Ang sulat kamay ay sa kanyang ina. "Para sa aking munting Ara, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. At marahil ay marami kang tanong na hindi kayang sagutin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa buhay na hindi ko naibigay sa iyo. May isang bagay silang hindi kailanman sasabihin sa iyo. Ang iyong ama, si Ricardo, ay hindi isang masamang tao. Siya ang pinakamabuti at pinakamatapang na lalaking nakilala ko. Nagmahalan kami, Ara. Isang pag-ibig na totoo at dalisay. Ngunit ang pag-ibig namin ay isang kasalanan sa mata ng aking ina. Takot siya. Takot siyang mawala ang pangalan at yaman ng ating pamilya. Ikinulong niya ako, pinagbantaan, at sa huli, pinaghiwalay niya kami gamit ang pinakamasakit na kasinungalingan. Anak, huwag kang maniniwala sa kanila. Huwag mong hayaang diktahan nila ang puso mo. Ang katotohanan ay hindi laging madaling makita, lalo na kung tinatabunan ito ng takot. Hanapin mo ang katotohanan, Ara, para sa akin, para sa iyong ama, at para sa iyong sarili. Nagmahal, Mama Elena. Ang bawat salita ay tila isang patak ng mainit na tubig sa nagyayelong puso ni Ara. Ang mga kasinungalingan ay unti-unting natutunaw. Ang galit niya kay Marco ay napalitan ng isang napakalaking pagsisisi. Ang kanyang ina, ang kanyang ama. Siya, lahat sila ay biktima. Tumayo si Ara. Ang mga luha ay tumigil na. Ang kalituhan ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Tapos na ang pagiging manika. Tapos na ang pagiging biktima. Hindi siya tumakas. Naglakad siya palabas ng kanyang kuwarto, dala ang sulat. Kinabukasan, sa araw ng kanyang engagement party, habang abala ang lahat, tahimik siyang nag-empake ng isang maliit na bag. Hindi na niya kailangan ang mga mamahaling damit at alahas. Ang kailangan lang niya ay ang katotohanan. Nagpanggap siyang masama ang pakiramdam. At habang si Doña Victoria at Eduardo ay nasa party na, tinawagan niya ang nag-iisang tao sa mansyon na pinagkakatiwalaan niya, si Manang Fe. "Manang, kailangan ko po ng tulong ninyo," sabi niya. "Alam niyo po ba kung saan sa Batangas ang probinsya ni Marco?" Sa tulong ni Manang Fe, nakalabas siya ng mansyon nang walang nakakapansin. Sumakay siya ng bus
Hawak-hawak ang isang pirasong papel na may nakasulat na address. Ang biyahe papuntang Nasugbu ay isang paglalakbay papunta sa nakaraan. Habang papalayo siya sa Maynila, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nakakahinga. Nang makarating siya sa maliit na baryo, nagtanong-tanong siya. Ang bahay ng mga De La Cruz ay isang simpleng kubo malapit sa dagat. Payapa, tahimik, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Kinakabahan, paano kung ayaw siyang kausapin ni Marco? Paano kung huli na ang lahat? Kumatok siya, bumukas ang pinto, at sa likod noon, nakatayo si Marco. Mas payat ito ngayon, ang mga mata ay mas malalim, ngunit nandoon pa rin ang parehong sakit at kabutihan na una niyang nakita. Sa likod ni Marco, nakita niya ang isang babaeng may edad na, ang mukha ay puno ng lungkot. Ang ina ni Marco. At sa pader, nakasabit ang isang lumang litrato, ang litrato ng kanyang ama, si Ricardo. Ang parehong lalaki sa litratong nakita niya sa music box. Ara! Bulong ni Marco. Hindi makapaniwala. Hindi nagsalita si Ara. Itinaas lang niya ang sulat ng kanyang ina. Ngunit bago pa man sila makapag-usap, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa kanilang harapan. Mabilis na bumaba mula rito si Doña Victoria. Ang mukha ay puno ng galit. At sa tabi niya, si Eduardo. Isabela! Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ng matanda. Bumalik ka sa kotse. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natinag si Ara. Tumingin siya sa kanyang lola, hindi na may takot, kundi may tapang. Hindi po, Lola, sabi niya, matatag ang boses. Tapos na po ang pagsunod ko. Ngayon, gusto kong malaman ang lahat. Ang totoong nangyari noong gabing iyon. Ang dalawang pamilya, na pinaghiwalay ng panahon at ng isang malaking kasinungalingan, ay muling nagkaharap. Ang dagat sa likuran nila ay tahimik, tila naghihintay, tulad nilang lahat, sa paghampas ng isang malaking alon ng katotohanan. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang alat at mga alaala. Nakatayo silang lahat sa harap ng maliit na kubo, isang eksenang hindi kailanman inakala ni Marco na mangyayari. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagsalpukan sa isang pirasong lupa kung saan nagsimula at dapat magtapos ang lahat. Ano ang katotohanan na sinasabi mo, Isabela? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ang katotohanan ay niloko ka ng lalaking iyan, katulad ng ginawa ng ama niya sa iyong ina. Ngunit si Ara ay hindi na ang babaeng madaling matakot. Humakbang ito palapit. Ang sulat ng kanyang ina ay mahigpit na hawak. Hindi, Lola. Ang katotohanan ay ang isinulat ni Mama dito. Tumingin siya sa ina ni Marco, na tahimik na umiiyak sa isang sulok. At ang katotohanang alam ninyo, Ginang. Kayo ang nakakaalam ng lahat. Ang ina ni Marco, si Aling Martha, ay tumingin kay Doña Victoria. Ang mga mata ay puno ng sakit na tinago sa loob ng 20 taon. Alam ninyo? Sabi nito, ang boses ay basag. Alam ninyo kung gaano kamahal ng asawa ko ang anak ninyo. At alam ninyo kung gaano niya kamahal ang magiging anak nila. Kasama ako ng asawa ko noong gabing iyon, pagpapatuloy ni Aling Martha. Hindi para magnakaw, kundi para tulungan si Elena na makatakas. Pero nahuli ninyo sila. Nakita ko. Narinig ko ang lahat. Namutla si Doña Victoria. Tumigil ka. Hindi! Sigaw ni Aling Martha. Narinig ko ang pagmamakaawa ni Elena. Narinig ko ang sigaw ni Ricardo nang itulak ninyo siya. At narinig ko ang pagbagsak ng sasakyan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng mga alon. Ano? Bulong ni Ara. Napatingin sa kanyang lola. Pinaandar ninyo ang kotse, sabi ni Aling Martha. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Akala ninyo ay si Ricardo lang ang nasa loob.
Akala ninyo ay matatakot ninyo siya para umalis, pero hindi ninyo alam. Bumalik si Elena sa loob para kunin ang isang bagay. Ang music box ng anak niya. Si Eduardo ay napaurong, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Isang aksidente. Sabi ni Doña Victoria, ang boses ay halos pabulong na lang. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay unti-unting nababasag. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na nandoon siya. Hindi ninyo sinasadya? Sumbat ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Pinatay ninyo sila! Pinatay ninyo ang sarili ninyong anak at ang lalaking mahal niya dahil sa inyong pride. Dahil sa takot ninyong madungisan ang pangalan ninyo. Gumuho si Doña Victoria. Napaluhod ito sa buhangin. Ang babaeng minsang reyna ay isa na lang matandang puno ng pagsisisi. Tapos na. Ang katotohanan sa wakas ay malaya na. POV. Ara, makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa nasugbu ay tila mas sariwa. Si Doña Victoria ay humarap sa batas. Ngunit para kay Ara, ang mas mabigat na parusa nito ay ang habambuhay na pagharap sa multo ng kanyang mga kasalanan. Si Eduardo, matapos malaman ang lahat, ay kusang lumayo. Ang kanyang partnership sa mga Villaroman ay naging abo, katulad ng mga kasinungalingang itinayo nila. Ang mansyon sa Forbes Park ay naibenta. Ang pera ay ginamit ni Ara para itama ang mga mali, para tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kasakiman ng kanyang lola. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng 2 puntod sa isang maliit na sementeryo na nakaharap sa dagat. Ang mga puntod ng kanyang mga magulang, sina Elena at Ricardo, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Marco, hindi na sila kailangang magsalita. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ang katotohanan na sila ay magkapatid ay isang pader na hindi na nila kailanman mababali. Ngunit ang pag-ibig, nag-iba lang ito ng anyo. Mula sa isang romantikong pag-ibig, ito ay naging isang mas malalim na koneksyon. Isang pag-unawa, isang pamilya. Nahanap ko na ang hustisya para sa kanya, Ara, sabi ni Marco, nakatingin sa puntod ng kanilang ama. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pagpili sa katotohanan at sa pamilya. Tumingin si Ara sa kanya at sa mga mata ni Marco, wala nang galit, tanging kapayapaan. Nagsimula silang muli. Sa tulong ni Ara, itinayo ni Marco ang isang maliit na bahay. Hindi kalayuan sa dagat. Ito ay simple, gawa sa kahoy at kawayan, ngunit puno ng liwanag at pag-asa. Sa harapan, nagtanim sila ng isang hardin. Isang hapon, habang nagpipinta si Ara sa may dalampasigan, pinagmamasdan niya si Marco. Abala ito sa pagtatanim ng isang bagong palumpong. Mangga puting rosas, napangiti si Ara. Ang mga rosas na minsang naging simbolo ng isang lihim na pag-ibig at isang madilim na nakaraan, ngayon ay simbolo na ng isang bagong simula. Lumapit si Marco sa kanya. May daladalang 2 malamig na buko juice. Umupo ito sa tabi niya at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Isang pangako ng isang mas magandang umaga. Alam mo, sabi ni Ara, minsan, naiisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung hindi ka dumating sa mansyon. Tumingin si Marco sa kanya, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Marahil ay hanggang ngayon, pareho pa rin tayong nakakulong. Tumango si Ara. Tama siya. Pinalaya nila ang isa't isa. Hindi ito ang inaasahan nilang happy ending. Hindi sila ang magkakatuluyan sa paraang pangarap nila. Ngunit sa pagharap nila sa mapait na katotohanan, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga. Kapayapaan, pagpapatawad, at ang pagkakataong bumuo ng isang bagong pamilya mula sa mga abo ng nakaraan. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa karagatan,
Alam nilang pareho na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asang dala ang pagsibol ng isang bagong umaga. Tumingin si Ara sa kanyang painting. Hindi na ito blankong papel. Puno na ito ng kulay, ang asul ng dagat, ang luntian ng mga puno, ang puti ng mga rosas, at sa gitna ng lahat, may dalawang anino na magkatabing nakaupo, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi sila magkahawak kamay, ngunit ang kanilang mga balikat ay magkadikit, isang simbolo ng suporta na hindi na kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Ito ang kanilang kwento. Isang kwento ng sakit at paghilom. Isang kwento hindi lang ng pag-ibig na nawala, kundi ng pamilyang natagpuan. At para sa kanila, iyon ay sapat na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Hanggang sa dulo, mga minamahal naming tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Hindi naging madali ang isulat ang kwentong ito. Kasama ninyo? Naramdaman din namin ang bigat sa dibdib ni Ara, ang galit at pag-ibig sa puso ni Marco, at ang sakit ng isang nakaraang pilit ibinabaon sa limot. Ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi laging isang perpektong hardin ng mga rosas. Minsan, kailangan nating pagdaanan ang mga tinik para matagpuan ang tunay na kahulugan, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi laging natatapos sa romantikong pag-iibigan. Minsan, ito ay nasa anyo ng pagpapatawad. Minsan, ito ay ang pagtanggap sa isang masalimuot na katotohanan. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay ang pagpili na bumangon at magsimulang muli, kahit gaano pa kasakit ang kahapon. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang kwentong puno ng damdamin. Ito ang inyong lingkod, Kwentong Puso TV.